Pero praise God din dahil nabanggit nga nung DepEd na dahil high functional, natitrain yung bata. Tamang routine lang. Tamang routine and tamang support system, tamang community rin na talagang maho-hone yung skills niya lalo dun sa interpersonal skills. Oo. Kasi medyo dun talaga sila problema. Yun yung talaga yung concern sa kanya. Though again, during that time, mabigat sa puso, mabigat sa dibdib na narinig mo na na may closure na. Ito talaga. Pero at the same time, gagawin mo na lang kung ano yung kaya mong gawin. Yun na lang yung nasa mind namin noon. Okay, let's do what we can do. So, yun na. We started to research more about it. Kung paano yung mga dapat gawin, paano yung ganito, paano yung ganyan. Then time by time, we ask yung doctor nga, saka yung therapist niya or teacher niya doon sa AVA, ano yung mga pwedeng gawin, ano yung mga kailangan naming asakasuhin or in times of ganito, paano yung gagawin namin. So yung mga ganong bagay. So mas naging intentional kami dahil alam na nga namin na level 2, though high functional, pero may mga intervention pa rin dapat gawin. Especially sa interpersonal skills niya, sa communication niya sa ibang mga bata. Ayun, then nangyari, after that, na-enroll namin siya sa playgroup. So, mga 5 years old siya during that time. 5 years old. Playgroup? Informal siya na... Hindi siya school? Oo. Informal school. Oo, ganun. Yan na lang. So Informal parang school. hindi siya DepEd, parang gano'n. Siguro parang closest ko na sa isip parang Montessori style na pero more on play. Laro-laro lang. Correct. Shadow ACADS ang pero concern. social. Oo. Siyempre, may integrate mo na rin doon yung konti like alphabet and all. More on interactions. Correct. So that's the purpose talaga bakit namin in-enroll para mas ma-expose yung bata. Oo. Though during that time, parang tatlo na yung anak namin. Pero of course, iba pa rin kapag makipag-interact siya sa ibang bata. Panganay po ba ito? Panganay. So, nasundan pa siya ulit? Nasundan siya ulit. Apat na lahat. Yes. 1-year-old ngayon yung pinakabunso namin. So parang cute. Sunod-sunod na yung tatlo. Correct. Parang 2 years apart na sila. Pero parang kailan lang yung pandemic no? Pero 6 years. Imagine, 4 na anak ko. Pero parang pag sinabi 2019 na pre-pandemic lang, parang kailan lang. Correct. 7 years old na, di ba? Yung panganay nyo. So, nung nalaman nyo, ano yung nakatulong sa inyo to cope, to move forward? Oo. Ano talaga acceptance Talagang i-accept mo na hindi... Siguro ang nag-change sa mind namin ay yung word na they are not a burden sa amin despite of his condition. He is not a burden. It's just different lang talaga yung wiring niya. Different yung the way that he think, different yung way of things niya. So from that, kami yung nag-adjust. Okay. Kami yung nag-adjust. Hindi po pwede na ipilit namin yung traditional na ganito namin nakikita yung parenting, ganito kami pinalaki ng mga magulang namin, so ganito din dapat. Yung gagawin namin sa kanya. So it really helped us to understand his situation and at the same time, intindihin din namin paano kami mag-a-act doon sa situation niya without any preconceived ideas na sa mind namin ganito dapat. So kami yung nag-adjust. We track yung development niya, we track kung ano yung mga hobbies niya, yung mga interest niya. So from there, doon kami kumbaga nag-work para doon sa development niya. So una, trinak talaga namin ano yung interest. So nahanap niya na anong pinaka-interest niya. Oo. At first, kasi language yung interest. Tapos, dami niyang inaaral. Alam niyo yung Thai alphabet, alam niyo yung Greek alphabet, alam niya yung madaming alphabet siyang alam. Pero advice nung DepEd, nung doctor, parang ang purpose ng language is to communicate. So kung hindi naman niya kayang mapapractice yung mga yon to communicate, medyo... So magta-travel kayo sa Thailand. Yung meron nga nagsabi sa amin, bring him sa Korean store. Tapos pabasahin niyo yung mga field trip, parang gano'n. Pero siguro yung tinake naming advice is focus sa isang language. And then from there, doon nyo i-develop yung communication. Isa-isa lang. So yun, nag-focus kami doon. In-accept namin everything. And then, itananggal namin sa mind namin na hindi ito pabigat, hindi siya burden, pero
we need to do something, and then we enjoy the process. So doon na-enjoy namin yung, okay, trip niya, language. Okay, aral din tayo. Aral tayo ng Greek alphabet, mga ganung bagay. Alpha, beta, gamma, diba? Omega. Omega.